Ang Pilipinas, magdadagdag pa nga ba ng mga BrahMos Supersonic Cruise Missiles? Ito nga po mga idol ang pinaka-advance at pinakamalakas na missile system ng ating bansa sa kasalukuyan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil aprobado na ang karagdagang pondo ng AFP Modernization Program sa taong 2025 ay marami nga po nagsasabi kung papasama na nga pa dito ang Land-Based Missile System Acquisition Project ng Philippine Army. Ito nga po mga idol ay bukod pa sa Shore-Based Anti-Ship Missile System ng Philippine Navy kung saan nag-acquire ang ating bansa ng mga BrahMos Supersonic Cruise Missiles. Ang Philippine Army nasa proseso din ng pag-acquire ng kauna-unahan nitong long-range missile system na mag-aalaw sa kanila na mag-engage sa mga targets na mas malayo sa ating bansa kontra sa mga kalaban. Ang Land-Based Missile System Acquisition Project na parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay ang successor ng kinansel na Shore-Based Missile System Acquisition Project noong 2015. Ang objective nito mga idol ay mag-provide sa Philippine Army ng long-range tactical capability upang depensa ng ating bansa kontra sa mga naval threats ng mga kalabang bansa. Ito nga po mga idol ay lalo na sa mga direktang nagbabanta sa mainland ng ating bansa. Ang end user ng proyektong ito mga idol ay ang Philippine Army Artillery Regiment kung saan tatanggap sila ng 2 batteries. Ang proyektong ito mga idol ay may budget na 10 billion pesos habang acquisition mode naman ay government-to-government deal kasama ang Indian government. Ilang taon na nga po nakalipas mga idol nung nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng Pilipinas, BrahMos Aerospace at Indian government bilang under ng pre-procurement phase para sa BrahMos Supersonic Cruise Missiles. Inaprobahan nga po ang implementasyon nito noong 2021 pa at ang technical working group ay nakikipag-usap na sa BrahMos Aerospace ng India. Ngunit hindi nga po na-award ang kontrata para sa proyektong ito noong end ng 2022. Isa nga po ang proyektong ito sa mga Horizon 2 projects na nilipat sa Horizon 3 phase. At dahil dyan mga idol ay mapapasama na nga po ito sa Horizon 3 phase na binigyan na ng pondo sa taong 2025. Ngunit sa kasalukuyan mga idol ay wala pa nga rin pong pinal na desisyon ang AFP at Department of National Defense patungkol sa proyektong ito. Ngunit ang Philippine Army ay talagang desidido na gustong magkaroon ng kauna-unahan nilang long-range missile system. Inaasahan nga po mga idol na magkakaroon ng update patungkol sa proyektong ito ngayong huling bahagi ng 2024 o di kaya sa unang bahagi ng 2025. Kung magkakataon mga idol ay ito na ang ikalawang acquisition para sa mga BrahMos Supersonic Cruise Missile ng India. Ito nga po mga idol ang kinukonsidera bilang pinakamalakas na supersonic cruise missile sa buong mundo. At Pilipinas nga po mga idol ang kauna-unahang export customer nito. Kaya't isang malaking milestone nga po para sa ating bansa ang mag-operate ng pinakamalakas na supersonic cruise missile sa buong mundo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!